Ang bayan ng Miagao sa probinsya ng Iloilo ay kilala hindi lamang sa kanilang sikat na simbahan na mahigit 2 siglo nang nagpapamalas ng angking kagandahan at nagpapatibay ng espiritual na paniniwala ng mga Ilonggo. Ito rin ay tahanan ng mga magagandang tanawin kagaya ng mga matatarik na kabundukan at mga nakatagong paraiso na iilan pa lamang ang nakakaalam. Sa vlog na ito ay itatampok natin ang isang bagong bukas na tanawin na maihahalin tulad sa isang sikat na daanan sa Basco, Batanes. Binansagan nitong Little Batanes ng mga turista dahil sa kinatitirikan nito nakita ang overlooking view ng kabayanan at mga katabing kabundukan. Tara at simulan na natin ang isang paglalakbay papunta sa magandang tanawin na ito. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. Mula sa aming bayan, sa bayan ng Aninie sa Antique, ay bumiyahe kami ng mahigit 1 oras bago narating ang bayan ng Miagao sa Iloilo. Hey guys, now we have arrived at the municipality of Miagao and we are going to go up there to go to the famous tourist spot here in Miagao. Mamangkot anay kami guys, sura kami kamaan ng aragyan. Minsan, sabi nga nila, sa paglalakbay, di talaga maiiwasan na maligaw. Kaya nagtanong-tanong kami about sa aming destinasyon. May naman ko yan kundi ng ungyon dapat. Sa lainagyan. Wala, hindi dyan ka. Ungyon? Ungyon ko na ko. Dire ka kayo? Sa din to? Balik ka sa Manwa? Oo. Dire ka dyan sa mga pagliko mga muna? Sundon lang? Simbahan? Yan may simbahan napit. Sundon mo lang na yung pitsona. Lapos ng tigmalapad, umuyod. Sige, sige. Oo. At ayun na nga, bumalik kami sa dati naming dinaanan dahil dito raw ang daan papunta sa aming destinasyon. Good morning guys, today we are here at the municipality of Miagao and as you can see this is the famous Miagao Church. So today we will be visiting one of the most famous tourist attractions here in Miagao, the place that they call Pungyot or the Little Batanes of Miagao. So let's check this out. So good morning guys. Before kita ma-to sa aton nga destination, mabakala na kita ng mga snack sigya no. Let's go. Yung aming snacks, pakita Hans. Ang aming snacks. Ayan. Ano yan, tinapay lang sa juice. Alright. Selamat yun dong. After ng ilang oras ay palapit na kami sa aming destinasyon at unti-unti kong naalala ang dinadaanan namin dahil 2 years ago ay nakapunta na rin pala ako sa lugar na ito, but during that time ay hindi pa maayos ang kalsada kaya malaki ang pinagbago ng area
at hindi na rin nakakagulat ang dami ng mga manlalakbay na nakakasabayan namin sa daan. Mostly ay galing pa sa syudad ng Iloilo. Actually, ongoing pa ang construction sa ibang bahagi ng lugar na ito dahil may mga nakatambak pang construction equipments at mga machineries. May mga parts pa rin naman na maputik since naulan that day before kami dumating. Pero sulit ang layo ng aming nilakbay nang tuluyan na kaming nakarating sa itaas. Iyon nga, bumalik sa alaala ko yung first time na nakapunta kami rito ng kaibigan kong isa. Dati malawak na damuhan lang ito and mayroong kalsada pero hindi pa simentado. Ngayon ay almost perfect na siya and very accessible na sa mga motorista at sa mga mahihilig mag-nature trip. To comment naman about sa comparison nito sa Batanes, to be specific, sa isang sikat na daanan sa Batanes which is the Bayang Rolling Hills. Not totally magkaparehas but it is giving a Batanes vibes dahil sa 360 view na may offer nito sa mga turista. Fresh din ang hangin at nakaka-relax sa pakiramdam ang mga berdeng damuhan at kakahuyan na makikita mo sa paligid. Perfect spot para sa mga mahihilig mag-camping, biking, soul-searching, sa mga magbabarkadang mahilig mag-spend time together, and most especially sa mga lovers na naghahanap ng spot para mag-bonding. Morning guys, so it's already 9:22 a.m. in the morning and the sun is already scorching hot. Finally, we made it here at the famous tourist attraction of Miagao. So this one is Barangay Ongyod, and as you can see at my back is the road that is identical to the road that can be found in Pasco, Batanes. Kapansin-pansin din ang mga sasakyang nakahilera sa tabi ng kalsada. Palatandaan lamang kung gaano na ka-accessible ang lugar na ito para sa mga gustong bumisita. Paalala lamang sa lahat na ugaliing magdala ng mga pangontra sa matinding sikat ng araw upang hindi kayo mangitim habang nagtitake ng pictures at videos while nasa itaas ng view deck. Anong lasa? Maanghang ba? Kakadong, oy! Uhaw ko ba? While nasa itaas ay kumain na rin kami saglit para may energy dahil balak naming bisitahin ang isa pang tourist attraction malapit lang sa kinaroroonan namin. Sa katunayan, napuntahan ko na rin ito 2 years ago at ito ang tinatawag nilang Tinagong Dagat, isang lawa na nakakubli sa bunganga ng isang bundok. Okay, tapos na kami kumain and we are now going to Tinagong Dagat. Dagat ulit. So, ayan guys, papunta na kami sa Tinagong Dagat. Ayan, so, kung nakikita ninyo, puro puno lang yung nandito. Saka malamig yung, yung tawag ito, yung klima siguro dahil na rin sa, sa kapal ng mga puno. Kagaya rin dati nung una kong punta rito, nakakapagod ang hike, subalit malamig naman ang pakiramdam kasi natatakpan ng makapal na kagubatan ang trail papunta sa Tinagong Dagat.
may mga nakasabayan din kaming mga paakyat and makalipas ang ilang minutong paglalakad ay narating na rin namin sa wakas ang nakatagong tanawin na tila isang kaharian na nakatago sa gitna ng kabundukan at mga berdeng kakahuyan. Sinulit namin ang pagkakataong masilayan ang mga magagandang bagay na abot ng aming mga paningin, ang luntiang mga puno at damuhan, ang nakakamanghang mga bundok na nasa paligid at ang malamig at preskong simoy ng hangin. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpahinga kami at nagpasya ng umuwi. Baon ang masasayang mga ngiti. Isang adventure na naman ang natapos at kami ay lubos na nasiyahan sa mga bagay na aming natagpuan. Sabi nga nila, kapag meron kang problema at ayaw mo itong sabihin sa iba, maglakbay ka at magpahinga sa piling ng kalikasan. Hayaan mong maramdaman ng iyong puso't isipan ang kakaibang pagkalinga na siyang papawi sa bigat na iyong dinadala. Sapagkat ang kalikasan ay kailanman hindi ka huhusgahan sa anumang problema na iyong pinagdadaanan. Ito ay tahimik lang, nagmamasid at kumakalinga. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse.